So mga tol, kung matatandaan, matapos pong madepensahan ni The Monster na Oya Inoue ang kanyang undisputed belt sa Super Bantam, nito lang nakalipas na January 24 sa Japan, kung saan tinapos niya lang sa round 4 ang South Korean boxer na si Yejun Kim. Nagpahayag nga po ang kampo ni Inoue mga tol na may 3 laban pa silang gagawin sa taong 2025. Yan daw ang laban sa buwan ng May, kontra sa WBC mandatory challenger na si Ray David Picasso. Sunod naman sa buwan ng October, kontra sa WBA interim champion Murodjon Akhmadaliev. At ang pangatlong laban ay gagawin daw sa December. At napapabalitaan mga tol na balak daw umakyat dyan si Inoue ng featherweight division para harapin ang WBA featherweight world champion na si Nick Bull. Subalit mukhang nagbago na naman po ang plano ng kampo ni Inoue mga tol. Sa latest report po kasi na inilabas ng The Ring Magazine, ito po yung panibagong plano ng Team Inoue. Sa buwan umano ng June magbabalik sa ring si Inoue para labanan si WBC mandatory Ray David Picasso, at sa buwan naman daw ng September magbabalik daw sa Japan si Inoue para depensahan daw ulit ang titulo. Pero hindi po binanggit mga tol kung sino ang makakalaban ni Inoue sa September. Pagdating naman sa buwan ng December, lalaban na daw si Inoue sa Riyadh season ni kamahalang Turki Al Alsik ng Saudi Arabia. At ang posibilidad umano na makakalaban ni Inoue mga tol, ang WBA interim champion na si Murodjon Akhmadaliev. So dahil nagbago na naman po ang plano ng Team Inoue mga tol, mukhang magagalit na naman po dyan si Akhmadaliev. Sinabi po kasi ng kampo ni Inoue mga tol na lalabanan daw si Akhmadaliev sa buwan ng October. Pero mukhang maghihintay na naman po si Akhmadaliev mga tol hanggang December. Una na nga pong sinabi ni Akhmadaliev at co-promoter ni Akhmadaliev na si Eddie Hearn na panay iwas daw ni Inoue kay Akhmadaliev at takot na takot daw si Inoue. 3 beses daw kasi nitong iniiwasan si Akhmadaliev. Tapos ngayong nagbago na naman ang plano ng Team Inoue, tiyak na may masasabi na naman po dyan si Akhmadaliev at Eddie Hearn. Sasabog na naman sa galit yung dalawa. Palaisipan naman mga tol kung sino ang makakalaban ni Inoue sa buwan ng September sa Japan. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil muling naging kampiyon po si Stephen Fulton matapos niyang talunin si Brandon Figueroa kahapon sa Las Vegas sa kanilang naging rematch, at maging isang ganap na WBC featherweight world champion at 2 division world champion itong si Stephen Fulton. Usap-usapan ngayon sa mga boxing forum mga tol na mukhang easy na naman daw na magiging kampiyon si Inoue sa featherweight division at maging 5 division world champion. Alam naman daw kasi ng karamihan na dinispatcha lang daw ni Inoue itong si Fulton sa Super Bantam at maagaw ni Inoue ang 2 titulo ni Fulton. Kaya kapag umakyat daw si Inoue sa featherweight division, tiyak na tatalunin lang ulit ni Inoue itong si Fulton. Kaya easy na naman na maging kampiyon si Inoue sa featherweight. So anong masasabi nyo dyan? Sa ibang balita naman mga tol, number 1 contender na Stephen Fulton sa WBC na si Bruce Carrington naniniwala na mas magaling pa daw siya kay Fulton. Nire-respeto umano niya ang bagong kampiyon na si Stephen Fulton, pero mas dihamak na mas magaling daw siya, malakas at mas mabilis, at kayang-kaya daw lumaban sa loob. Tiwala nga po si Carrington mga tol na magiging WBC featherweight world champion daw siya. So malaki ang posibilidad mga tol na makalaban ni Carrington itong si Stephen Fulton, dahil si Carrington po ngayon ang mandatory sa WBC featherweight. Kaya kapag nag-utos ang WBC mga tol na maglaban silang dalawa, tiyak na si Carrington po ang makakalaban ni Fulton.